puti ka pala niyan. May puti ka pala. Ate to. Ha? Ah. So, ito na naman tayo guys. Pauwi na naman tayo. So, ngayon, pag-uusapan natin yung mga disadvantage ni 450 MT. Yung number one is yung kapag medyo malayo ka na sa biyahe, mainit talaga siya. So, lahat naman ng big bike, no? Mainit talaga sa ang makina niya. So, lalo ng mga inline 4. Pero ito kasi, sabihin na natin mga 20 minutes ka nang bumabiyahe, mainit talaga siya. Feel na feel ko dito sa may pako talaga, no? Lalo kapag naka-normal lang ako na sapatos, sneaker. So, pag long ride kasi ang gamit ko is yung adventure boots ko eh. So, kapag naka-adventure boots kasi ako, so, pag naka-adventure boots ako, hindi ko siya masyadong nafe-feel. Hindi ko siya feel kasi medyo half na ng ano ko eh, binti ko yun eh. Mga high cut na mga adventure boots. Hindi talaga tatagos dito sa binti mo yun. So yun, traffic na naman ngayon. So November 3 pa lang ngayon, bukas pasokan na uli. So ingat sa mga pauwi, yung iba pauwi pa lang ngayon galing probinsya. Medyo maluwag pa nga ito sa Ortigas eh. Hindi pa nagsisi-uwian. Yung pangalawa naman is yung lapad niya. No, sa tingin mo lang, kala mo manipis siya. So sa picture parang manipis siya eh. Pero sa actual, talaga malapad-lapad siya, lalo niyan pag mayroon ka pang side bags tsaka crash bar bags. So katulad yan, di ako makapag singit kasi nga medyo malapad siya. So kahit ganito kainit, tiis muna tayo. Tayo makasingit. Ay, tropa oh. Sarap? S1000R. Shoutout kay tropa oh. S1000R. Sana all may S1000R. Oh. Parang gusto ko tuloy magka-sports bike. Kaso wala pang budget eh. Hindi naman pwede nating ibenta tong sobrang solid na 450 MT, you know? Yung pangatlo pala eh, no? Is yung mahirap siyang i-neutral. Hindi ko lang alam kung normal yun sa ibang mga motor. Kasi nung XSR ko dati eh, tsaka yung 800 MT ko, hindi naman ganito eh. So, ayun, nagtanong-tanong ako sa ibang group. Pero mas madali siyang i-neutral kapag galing kang second gear. Kaya yun lang ginagawa ko. Pero kapag galing kang first gear, ilalagay mo siya sa may neutral. Ang hirap niya talaga. Yun is yung aking pangatlo dito, issue ko dito sa disadvantage or issue ko dito kay 450 MT. Ayun ako tuloy. Kailangan second gear ka bago ka makapag neutral. Second gear, mahirap pag galing kang first gear eh. Mahirap pa niya hanapin. So baka may adjust lang siguro dito. Yung pang-apat is yung kanyang windshield medyo
bitin siya. Yan, hanggang ganyan lang. So, bibili ka pa talaga ng mas mataas. So, kaya, bibili ka ng mga kiniklip dito na mahahaba. Ayun nung isang nakikita akong parang disadvantage sa bibili ka pa ng accessory niya. Hindi rin biro ang mga accessory ng ng big bike ha. Malamang sa malamang kung galing ka sa may lower CC, bumili ka ng mga sobrang taas ng presyo, kung maninibago ka sa mga presyo ng mga accessory na ito. Mas triple ang presyo ng mga accessory na itong mga big bike. No? Iba pa lalo ng mga naka-sports bike, mga tulad niya, mga motor mo, BMW, kanyang mga brand, Triumph, medyo mahal talaga. Ito mukhang umulan dun sa Maynila. So ayun guys, yun lang nung nakikita kong disadvantage issue or yung mga ayaw ko kay 450 MT. The rest is okay naman. Sobrang solid gamitin ng 450 MT. Sa mga pauwi galing sa kanilang probinsya, mag-iingat po tayo lagi. Ride safe po, ingat po. 450. Shoutout kay Kuya. Nakayuri siguro siya kung ilang cc tong motor eh. Cute ng mga bata eh, no?